Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. Isa na naman konting sharing ang ibibigay ko sa inyo na hindi lang po sa halaman, binigyan tayo ng kakayanan para doon ituon ang ating sarili. Bigyan din tayo ng kakayanan ng Diyos na para magbahagi ng buhay ng tao, lalo-lalo sa mga tao na nasa ilalim na ng mga problema na hindi malutas ng kahit na sinong tao. Gagamit lang ang Diyos ng tao para yung problema mo maiparating sa iyo, kapatid. Yun po ang ating pag-usapan kung bakit po may mga tao na madaling napapahamak. May mga tao naman na hindi basta-basta napapahamak, hindi madala ng mga udyok ng sanlibutan. Dahil ang tao po ay kulang po sa kaalaman, lalo na sa love, joy, peace. Yun po ang aking buhay nung ako po ay nasa ilalim pa ng kasalanan. Dahil ako po ay namumulot ng basura hanggang 18 years old, pero nangarap din ako sa buhay ko na magkaroon din ng kapayapaan ng buhay, dahil alam ko walang kahinatnan ng aking buhay kung magpapatuloy ako. Alam po, paano po ang tao napapahamak at lumalalim sa kasalanan, at paano po nagkakaroon ng malaking kasalanan ng isang tao dahil po sa kulang ng kaalaman tungkol po sa pakikinig ng salita ng Diyos. May kikwento po ako sa tungkol po, napakinggan ko din po ito sa isang pastor po dun sa TV. Napakaganda po ng kwento niya, dahil po yung kwento niya mayroon pong kaalaman kang mapupulot, dahil pag bukas po ang puso mo, bukas ang iyong isip, may matututunan ka at pwedeng baguhin ang buhay mo sa pamamagitan ng salita ng isang tao na ginamit ng Panginoon. Ako po ay may ikikwento po sa inyo. Meron po akong kwento tungkol po sa bakit napapahamak ang tao. Ito po, bibigyan ko po kayo ng kaunting kwento. Sabi po, meron po itong isang pusa, at mayroon po isang ibon. Isang ibon po. Ito po yung ibon na matalino din siya. Dahil matalino siya, hindi basta siya na nakakain ng mga kontinong hayop. At meron siya isang kalaban. Ito yung pusa. At itong pusang ito, girigis siya sa mga ibon. Gusto niya makain ng mga ibon. At paano naiisip na po, paano ko kaya makakain tong ibon ito? Ganun po ang kaway, matalino po yung kaway, gumagawa ng paraan. Sabi niya, gagawa ko ng isang paraan para mahuli ko ang ibon ito. Ang ginawa po ng pusa, dahil yung ibon po, paborito ay yung uod sa halaman, yung mga bulati, paborito po nila yan. Ano po ang ginawa? Kumuha po ng isang lagayan yung pusa. Tapos nilagyan po niya ng mga bulate, yung pagpaborito ng mga ibon. At ang ginawa niya, sabi niya, kaibigang ibon, halika, makipaglaro ka sa akin. Sabi ng ibon, hindi ako makipaglaro sa iyo dahil kakainin mo ako. Pautak yata ako dahil lumilipad ako, hindi ako pwedeng dumikit sa iyo. Kakainin mo ako. Sabi niya, hindi, halika rito. Bibigyan na lang kita ng isang kasunduan. Sige. Sabi naman nung ibon, anong kasunduan yan? Baka kainin mo lang ako ng ganun-ganun. Ako hindi ako makakapayag na madali mo ako. Sabi niya, hindi, ganito. Kasunduan natin, bawat tuka mo na mga bulating ito nasa sa aking dala ko, kukuha din ako sa iyo ng isang balahibo. Sabi niya, parang maganda yun At tinignan yung ibon niya kanyang pakpak, at ito ay pumayag naman. Tapos po noon, sabi po nung ibon, sige, hindi mo ako makakain. Isang balahibo lang naman ang makukuha mo sa akin. Pumayag naman ngayon, at sabi ng pusa, tapos ka sa akin, tigok ka ngayon, yari ka sa akin. Balot ang abutin mo sa akin. Yun yung ng Diablo Talagang maganda yung mga offer ng Diablo. Talagang malupit ang Diablo. Ng kaaway talaga na papainan ka. Sabi niya, sige, lumipad ang ibon,
tinuka yung bulati dun sa lagayan ng pusa at kumuha naman ng isang balahibo. Tuwan-tuwa ibon. Ganun siya talagang. Lipad talaga siya. Talagang tuwan-tuwa siya. Sabi niya, isa pa uli. Ang sarap pala. Sumisid na naman ng ibon. At kumuha uli siya ng isang balahibo. Sa ganun na ginagawa ng ibon, dahil paborito niya ang isang bagay, hindi niya nararamdaman. Habang inuubos niya yung bitag ng kaaway na bulati, nauubos naman ang kanyang balahibo. Dumating ang time, nararamdaman niya, bumibigat na ang kanyang pakpak. At ito ay nauubos na pala. Dumating ang time, hindi na siya nakalipad. Dahil sa pain ng pusang ito, siya ay nakain. Ano po ang points dito na binibigay natin na konting sharing sa dagdag kaalaman? Tayo pong mga tao po, ay madali po tayong bitagin ng kaaway. Ano po nangyayari? Pag inoperan po tayo ng isang bagay, kunyari araw po ng pagsisimba, naudlokan ka lamang ng Sister, birthday ng inaanak mo, sama ka naman sa amin. Oo nga, sige, next time na lang para makarating ako sa birthday ng aking anak. Ganun po nangyayari sa atin. Pinapainan tayo. Kung hindi naman tayo makukuha sa ganun, sige na sister, minsan lang naman birthday ng anak ko, na-invite kita, sumama ka na naman. Ano sasabihin niya? Sister, talagang wag na lang siguro muna. Next time na lang ako pupunta sa birthday ng anak mo. Sister, may pakikilala pa naman ako sa'yo. Mga grupo ko, galing sa ibang bansa. Ganun, mga offer ng kaaway. Tsaka ito pa, makikilala mo yung mga best friend ko na mga bigatin, makakakwentuhan mo sila. Sabi niya, oo nga. Kasi nakakahiya naman. Umitindihin yun. Yun yung mga offer ng kaaway eh. Sabihin mo naman ngayon, sige, saka na lang ako magsisimba. Marami pa namang araw ng linggo. Ganun po nangyayari sa buhay ng tao. Ganun din po sa mga buhay ng mag-asawa, buhay ng mga kabataan na napapahamak po dahil sa kulang ng kaalaman. Pinapainan lang ng konting bagay na may enjoy mo yung kaprasong oras mo, pumapayag ka na. Ano nangyayari po sa mga kabataan natin? Napapahamak po sila dahil sa bitag ng kaaway. Paano po natin maiwasan yung mga bagay na ganito? Kapatid, pag-aralan mong iligtas ang iyong pamilya. Number 1, respeto mo muna ang iyong sarili. Kung respeto mo ang sarili at ilapit mo sa Diyos na gusto mo na magbago. Ganun po yun ang gusto ng Panginoon. Ikaw mismo magdi-decide sa sarili mo na kung gusto mo magbabago ka, tutulungan ka ng Diyos. Turuan mo muna yung sarili mo. Pag handa ka na humarap sa Diyos, lumapit ka sa Kanya. Makinig ka ng Kanyang mga salita. Para ang gawa ng kaaway, hindi mo ito ma-entertain sa buhay mo. Maliligtas mo ang iyong anak dahil sa bitag ng kaaway tulad ng nangyari sa pusa at ibon, nasayang ang buhay ng ibon. Ganun din ang pamilya natin, pwedeng masayang ang buhay nila kung tayo po ay kulang ng kaalaman, kulang sa relasyon sa ating Panginoon. Maganda po ang naging kwentuhan natin. Sana may natutunan ka kapatid. Kasunod po na ating, dahil po ako papasok sa trabaho, panggabi po ako po ay maghanda pa ng maliligo at kakain at para maaga akong papasok sa trabaho. Maraming salamat sa iyo kapatid. Sana may matutunan ka sa hapong ito at marami pa ako bibigay sa iyo tungkol sa pamamaraan kung paano magkaroon ng pamamaraan galing sa Diyos. God bless you sa inyong lahat.